O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, binibigyan ka ng kaluwalhatian sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo. Manatili tayong nakatayo as we read the word of the Lord from Mark chapter 2, verses 18 to 22. Mark chapter 2, verses 18 to 22 says here, the disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to him, Why do the disciples of John and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the day will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. And no one saw a piece of unshrunk cloth on the old garment, or else the new piece pulls away from the old, and the tear is made worse. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wines burst and wineskins, and the wine is spilled, and the wineskins are ruined, but the new wine must be put into new wineskin. Tatlong tao, tatapikin mo, sasabihin mo sa kanya, may gagawin si Lord ngayong araw na to sa buhay mo. Hallelujah. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Pag nakatatlong tao na po tayo, pwede na po tayong umupo. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat. Mula po dito sa on-site hanggang sa online, magandang gabi po. At kapag kayo po ay nasa online, pwede po ba kayong mag-type ng Amen? Amen. Praise God. Sa lahat po ng nanonood po sa atin, make it sure while you are watching, share nyo po ito. Amen? Excited po tayo sa gagawin ng Diyos. And dahil po ngayon ay December 1, gusto ko pong sabihin sa inyo, Merry Christmas. Amen. Wag na po kayo masyadong mag-abala, wag nyo na akong regaluhan pa. Di po ako magtatampo, wag kayong mag-alala. Joke lang. Alright? So we are in our new series entitled Season. Sabi nyo nga po, Season. Alright? Na sa lahat ng bagay sa buhay natin, meron pong panahon. Tingnan nyo nga yung katabi mo, sabihin mo, may panahon ka din. Okay? May panahon po tayo na tinatawag. Amen? So may oras at pagkakataon sa lahat ng bagay sa buhay natin. And whether we like it or not, there is always new season. There is always new opportunity, meaning to say, may mga bagong darating talaga sa buhay natin. May mga mangyayari talaga sa buhay natin. Kaya lang, kapatid, gusto ko maintindihan natin tong mabuti. Kung ngayong taon ay hindi tayo na-satisfy or meron tayong mga hindi nagawa sa buhay at meron tayong mga bagay na gustong gawin ngunit di natin nagawa, tapos inulit pa natin next year, mang-uulit-uli yun. Ibig sabihin, kapatid, tapikin mo yung katabi mo, nasayang mo na ngayong taon, wag mo nang sayangin sa susunod na taon. Amen? Tapikin mo uli, sabihin mo, huwag kang masanay na nagsasayang. Amen? So pag-uusapan natin, because ngayon, sino dito excited? Amen? Sino dito may mga nabalot ng regalo? Ayan. Isama nyo ko ha? Ayan, joke lang. So lahat tayo excited, especially those people na mga nagsabi na, Lord, babawi ako ngayong taon. Amen? At hanggang ngayon, hindi pa nakakabawi kay Lord. Parang, Lord, next year talaga, promise. Lord, ganito talaga. Lord, ganito talaga. Lord, ganito talaga. I want to tell you, kapag ngayon pa lang ay hindi tayo desidido at gagawin natin uli kung anong ginawa natin ngayong taon. Kapatid, makinig ka mabuti. Kung anong naranasan mo ngayon at yun pa rin ang gagawin mo sa susunod na taon, yun uli yung mararanasan mo. At ang nakakalungkot dito, nakakapagod ang buhay kapag paulit-ulit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat may improvement. Parang ayaw niya magsalita. Ulitin mo. Sabi mo, uy, dapat may improvement. Amen? So, ngayon po, pag-uusapan natin is all about season. So, join me in our message today entitled, New Season. Amen? So, may bago. Sabi mo sa tabi mo, may bagong gagawin si Lord sa'yo.
Amen? Maraming bagong gagawin si Lord sa buhay natin. Maraming bagay na ipaparanas si Lord sa buhay natin. Mayroong mga new opportunities na darating sa buhay natin. And that's what we call new season. Kaya lang, maraming tao dumating sa new season, pero hindi sila ready sa season ng buhay nila para doon. And consequently, and sad to say, yung season na binibigay sana ni Lord sa kanila, because they are not prepared for it, Brad, sayang. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, sayang. Nasayang lang. Kaya ngayong araw na to, pag-usapan natin how to be successful or how to succeed in the new season that God allowing us na daanan natin ulit. Paano tayo magtatagumpay ngayong taon? Paano tayo ngayong taon ay hindi na mauulit sa darating na taon yung mga nangyari sa atin ngayong taon? Paano natin hindi na mararanasan yung mga maling bagay sa buhay natin na hindi na natin mararanasan sa susunod na taon? Kapatid, kapag hindi natin to pinaghandaan at kapag hindi natin hinanda ang sarili natin, sasayangin lang natin uli yung susunod na season ng buhay natin. Amen? At ngayong gabi na to ay mag-uusap po tayo puso sa puso. Amen? Sabihin mo, ready ka na ba? Tapikin mo ng kauli. Sabi mo, ready ka na ba? Amen? Sabi po kaninang umaga at saka kaninang hapon, yung preaching daw po masakit, pero may comfort. Gusto niyo po bang ituloy pa natin? Amen. Yun talaga yung gusto ko sa gabi. Talagang kahit hindi sila sigurado, mag-amen sila. Amen. Amen. So pag-uusapan natin yan. So at least daw, ngayong araw na to, on our passage, may tatlong bagay na dapat tayong malaman for us to walk successfully in the new season na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? So number one, para daw paano tayo magiging matagumpay lakaran ang bagong season ng buhay na binibigay sa atin ng Diyos. Number one, kailangan may tinatawag na eliminating religious syndrome. Dapat daw may tinatanggal, may inaalis na religious syndrome. Pag-usapan natin ito na mabuti. In verse 18 to 20, ang sabi dito, the disciples of John and of the Pharisees were fasting. Right? They came and said to him, "Why do the disciple of John and of the Pharisees fast, but your disciple do not fast?" And Jesus said to them, Can the prince of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the day will come when the bridegroom will be taken away from them, and they will fast in those days. Highlight natin to. May dalawang grupo daw ng tao na kumausap kay Jesus. The first one na group ay tinatawag natin the disciple of John. Right? The disciple of John, and these people had made a lot of sacrifices to follow God. Itong mga tao na to, ang dami nilang sinakripisyo para sumunod kay Lord for one purpose, because they become the disciple of John the Baptist, and John the Baptist has one goal in life, to prepare the way of Jesus Christ. Kaya nga, ang description ng Bible kay John the Baptist is, the one who will shout in the wilderness, "Behold, the Lamb of God." Yun daw yung purpose ni John. Right? And for you to become a disciple of one person like John the Baptist, kailangan daw, kung ano yung buhay niya, kung ano yung ginagawa niya, yun din yung gagawin mo. So these people, we called the disciple of John the Baptist, they do what John did as well. So kung si John ay tumira sa wilderness, they choose to live in the wilderness as well. Kinalimutan nila yung buhay nila sa civilization at pumunta sila sa wilderness. Sinuot nila yung damit ni John na parang tulad ni John. And at the same time, kumain din sila ng locust or what we call the wild honey. So, for them to become a disciple of John, kailangan nilang gayahin, tularan si John. And it's a lot of sacrifices. So, their purpose is to prepare the way and waiting for Jesus. Amen? Hinintayin nila si Jesus dumating. And because their leader, nung time na dumating si Jesus, yung leader nila nakulong, expecting na may papalit sa leader nila. Kaya lang, itong si Jesus ay hindi. So to make the long story short, because they're looking for someone who will lead them, nakasama nila yung disciples of Pharisees, or those practice with same with the Pharisees. Tandaan natin itong mabuti. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Evil company corrupt good habit.
At sinasabi, these people, Brad, tama naman. Tama naman yung purpose nila, tama naman yung dahilan nila kung bakit sila nabubuhay. Kaya lang, ang nangyari, napasama sila sa mga tao or mga kasama nila sa buhay that they corrupt their good habits. Pwede palang nasa tama ka na, pero dahil sa mga kasama mo, mamamali ka. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ingat ka sa mga sinasamahan mo. Pwedeng mabuti kang tao, pero dahil sa mga sinasamahan mo, naging kabuti ka na. Ayan po ba kayo? Kaya nga sabi nila, di ba? Tell me your friends, and I will tell your future is. Oh, iba na, pastor. Because totoo, kung sino sinasamahan mo, magiging ganun ka at yun ang kalalagyan mo sa buhay. Amen? Sumama ka sa mga matatalino, papasa ka. Diba? Papasa ka. Literally, magiging matalino ka din. Pero subukan mong sumama sa mga tamad. Pwede bang maging masipag ka? Alam mo, pastor, hindi naman sa pagmamayabang, lahat sila tamad. Masipag na ako nito. Hindi. Because kung sino yung mga sinasamahan mo, sad to say, yun din yung magiging ending ng buhay mo. Kaya ingatan mo yung mga sinasamahan mo. And this is what happened to these people. And imagine, those people, Pharisees, disciple, or practice the same what the Pharisees did. They are the one who will persecute Jesus in the future. So sinasabi, itong mga tao na to, these people are trying to bring Jesus to their method of serving God. Na para bang, okay, ito yung nakasanayan nila na paglilingkod, ito yung alam nila na paglilingkod, kaya yung hinihintay nila nung dumating, ang gusto nila, ganito rin tayo maglingkod. Teka lang, Jesus, kami nagpa-fasting, tapos yung mga disciple mo, hindi nagpa-fasting, it's unfair. Na para bang these people are having hard time to do fasting while yung si Jesus and their disciple nagpipisting. Kumakain. Imagine mo pag binasa mo yung buong Bible, lahat ng pinuntahan ni Jesus may pakain. Parang, teka lang. Kaming mga disciple ni John, wala kaming ginawa kundi mag-fasting at saka yung mga Pharisees. Bakit yung mga disciple mo? Not because they are concerned to the fasting or their spiritual thing, but they are concerned, bakit magkaiba? So these people are trying Jesus na, Jesus, dahil ikaw yung matagal naming hinihintay, dapat ganito ka rin. Kaya lang, hindi yun pwede. Na parang sinasabi ni John Bevere ganito. Ang sabi ni John Bevere, a person with a religious spirit is who use my words to execute his own will. Na may mga tao daw na they look like religious but ginagamit si Lord para sa kanilang kagustuhan. Are you still with me? Na parang pag sinasabi, this is what God's want. Anong God's want? Gawin natin yung pangarap ko. Nakuha niyo ba yung gusto kong sabihin? That sometimes being a religious spirit, ginagamit si Lord para sa sariling kagustuhan. Kapatid, kapag may naguutos na sa'yo at ginagamit si Lord, hindi naman para sa paglago mo at paglago ng mga nasa paligid mo, kapatid, makinig kang mabuti, hindi yan galing kay Lord. Kaya dapat aware tayo doon. Kasi pwede talagang mamali tayo kapag di tayo nag-ingat. Kaya ang sabi, these people, they do fasting. In their time, they do fasting become a common practice among religious group. Nagpa-fasting sila not because they want to build the relationship with God, but because they fasting to show to people that they are devoted to God. So they fast every Monday and every Thursday. 2 beses. Kaya lang not just to have intimate with the Lord, pero para mapatunayan lang na nasa paligid nila, devoted ako kay Lord. And this is what we call religious syndrome. Amen? So when we say religious syndrome, it is a spiritual condition of being insensitive of something important. Highlights natin yan. Pag meron daw religious syndrome, ito yung kondisyon ng buhay na wala kang pakialam sa kung ano yung importante. Hello? At ang sinasabi, it is also a condition
of not showing interest or concern for something significant. And that's what happened to these people. Matagal nilang hinintay si Jesus. From Malakay, nagkaroon ng 400 years. Tapos nung dumating si Jesus, they ignored Jesus. Are you still here? Na sinasabi, they are waiting for Jesus. Tapos nung dumating si Jesus, hindi na recognize si Jesus. These are the religious people who remain religious. These people become comfortable, or they become comfortable with their religion that they did not notice God's absent. Mahirap yun. Yung malapit ka sa Diyos, sinasabi ng mga tao, uy, ang lapit naman ito sa Diyos. Pero ikaw, ang layo-layo mo na kay Lord. Kaya nga, the first question that I want to ask to every one of us today, bakit ka nag-church? Kapatid, kapag hindi mo alam ang sagot sa tanong na bakit ka nag-church, pero nasa church ka, delikado tayo dyan. Ano, pastor? Sabi mo eh. Pag hindi ako nag-church, pastor, baka magalit ka. Ay, delikado tayo dyan. Are you still here? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. The same pace that you show today is the same pace that they showed this morning and this afternoon. Ganon din yung mukha nila. Amen? Kasi nung umaga, nung tinuturo ko din to kaninang umaga, ganyan na ganyan din yung mukha nila sa inyo. Kaya ang tanong ko din, gusto nyo bang ituloy natin to? Anak, tayo na lang mag-usap, tayo lang may... Gusto nyo bang ituloy natin to? So when we say religious syndrome, they know the truth but taking the truth for granted. Andyan ba kayo? Alam nila yung katotohanan, pero ang katotohanan, pinapakita lang nila yung katotohanan, hindi para ilapit ang mga tao sa Diyos, kundi ang totoo para makita na sila ay malapit sa Panginoon. Listen to me, these people who has a pathetic attitude, they don't care kung anong mangyayari sa tao, basta what they care is about themselves, that they are feel good, they are devoted in the eyes of the people around them. Delikado yun. Kaya nga, kapatid, ngayong gabi na to, dapat masigurado natin sa sarili natin, bakit ka nga nag-church? Kasi minsan, baka kaya hirap na hirap tayo mag-church kasi hindi natin alam ang dahilan bakit tayo nag-church. Hello? Pastor, ano na nga? Sabihin mo sa amin, bakit kami nag-church? Delikado yan. So, ang sinasabi sa atin, maraming opportunity ang mamimiss ng mga taong may religious syndrome. Hello? Marami silang, hindi lang yun, marami din silang maililigaw. They look like religious in front of people, but actually they are too far from God. Are you still here? And this is what happened to their time. Itong mga tao nito, they know that they are close to God, they're serving the Lord. Nung nakita nila si Jesus, parang, teka lang Lord, teka lang Jesus, mali ang ginagawa mo. This is what we do, and these things also na kailangan mong gawin. Kaya lang, teka lang, sabi ni Jesus, kung fasting ang pinag-uusapan, hindi dapat ganyan. Kaya nga, itong mga tao nito, they become enemy of Christ. In the later part ng Bible, bakit? Kasi iba talaga yung galawan ni Lord. We say religious, alam na alam mo na to kahit nakapikit ka pa. Memorize mo na to kahit hindi ka nakatingin. Rituals na lang. O kumbaga, na-memorize na lang nila, pero di nila alam kung anong purpose nito. Have you experienced you still praying naman before you eat, pero yung prayer mo, wala na sa puso mo, pero you still say, you still pray the same prayer that you have since the beginning na natuto kang mag-pray? Because you don't know already the sense of your prayer. And sometimes that's what we call religious syndrome. You become familiar dun sa mga ginagawa mo sa Panginoon, but you don't know the purpose why you are doing this. Amen. Tingnan mo uli yung katabi mo, sabihin mo, oh, okay ka pa. So nagturo si Jesus, kaya kung fasting lang naman din ang usapan, nagturo si Jesus in Matthew chapter 6, verse 16 to 18, kung paano ba dapat mag-fasting. Ang sabi doon, when you fast,
Don't make yourself look sad like the hypocrites. Pag nagpa-fasting ka daw, huwag mong ipakitang malungkot ka. Hala, nagpa-fasting kasi ako, huwag kang magulo. That's not the kind of fasting. They put a look of suffering on their faces so that people will see that they are fasting. Ang sinasabi, ba't ka malungkot? Okay lang yan. Papasting ako. Alam mo naman, close kami ni Lord. Hindi po daw yun yung tama. And sabi, the truth is that all the reward they will get. So when you fast, ito daw yung tama pag nagpa-fasting. So when you fast, wash your face. Pag nagpa-fasting ka daw, maghilamos ka naman. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, uy, parang nagpa-fasting ka kasi naghilamos ka eh. Di ba sabi niya, kidding aside, ang sinasabi, huwag mong ipaalam sa mga tao na nagpa-fasting ka. Sabi niya, and make yourself look nice. Then, no one will know that you are fasting except the Father who is with you even in private. He can see what is done in private and He will reward you. So, hindi mo pwedeng, pag nagpa-fasting ka, hindi mo pwedeng i-shout out na, oy, shout out sa lahat nagpa-fasting dyan. Okay? Hindi mo rin pwedeng i-post sa social media na sabihin mo, oy, we're fasting today, we're so blessed. Okay? Because every time you do fasting, it's done in private and only God knows that you are in fasting. Amen? Kaya nga, meron tayong yearly fasting eh. Pero hindi ibig sabihin na ina-announce natin, ipinagyayabang na natin. Kaya nga, on those time, we required people, when we do fasting, no to social media on that week. Para kay Lord lang tayo. Kaya ang sagot sa kanila ng Panginoon, gusto nyo ba ng fasting? This is the kind of fasting na kailangan nyong gawin. But suddenly, these people, they become religious on that thing. Pinapakita lang nila yon para makita ng mga tao that they are devoted to God. But they don't know the reason why they fast. Are you still here? Kaya ang sagot ni Jesus sa kanila, okay, sabi niya, Jesus answered, at a wedding, the prince of the bridegroom are not sad while he is with them. They cannot fast while the bridegroom is still there, but the time will come when the bridegroom will be taken away from them and they will fast. Sinabi ni Jesus, di naman masama mag-fasting, pero dahil kasi they are bridegroom, sabi niya, nandun sila sa kasalan, hindi sila magpa-fasting. Bakit natin ito pag-uusapan? Ang contextually nito, ang wedding on their time, 7 days. O di ba, pag dito sa Pilipinas, one night and first day pa lang, pagod na pagod ka na, kaluluto. Sa kanila, 7 days. Celebration mo yun for 7 days. There's a lot of food, a lot of celebration. Ganun sila. Ngayon, hindi ka naman pupunta ng kasal na fasting ka. Ano sasabihin? Oy, kain na po kayo. Ay, sorry ha. Fasting kasi kami. Meron pa pumunta dito ng kasal na pagdating mo sa kasal, pinakain ka. Hindi po kami kakain, fasting kami. So every time you will go to the wedding celebration, you're going to celebrate with the groom, with the bride. Kasi nga kasal nila. Tama. And in their context as well, sa kanila daw po, kapag invited ka sa kasal, you are free from religious duty habang nandun ka sa kasal. So sinasabi ni Jesus, these people are with the bridegroom. Bakit sila magpa-fasting? After nitong celebration na to, they will pass. Nakuha niyo po ba yung gusto kong sabihin? And sometimes, people are always like, maraming hinahanap ang tao, pero hindi niya nakikita. Siya yung nagkakamali sa hinahanap niya. Are you still here? And you know what? In the Old Testament, the bridegroom is an image of Yahweh Himself. Sa Old Testament daw po, dinideclare na yung bridegroom na pinapangako ng Diyos ay darating. Na sinasabi ni Jesus, I am the bridegroom. Na kung may nagsasabi na never claim ni Jesus na He is God, this is one of the account that He is claiming that He is God. Na siya yung pinapangako ng Panginoon. Na sinasabi ni Jesus to these people, ako na yung matagal yung hinihintay. I am the fulfillment of the law. And tandaan natin ito mabuti. The law was given not for them to be saved. Alright? They are already saved. That's the reason why the law was given.
So, ang sinasabi ni Jesus, I am the fulfillment of the law. Di nyo talaga masusunod tong law na to kasi ang dami yung inuutos. Pero because of Jesus, akong pupulfill nito at ang kailangan nyo na lang ay maniwala kay Jesus. Are you still here? But these people, parang, ang babaw naman yan. This is our practice. This is our religious. Ito dapat yung sundin namin. Kaya nangyayari, sinusunod nila yung pinapagawa sa kanila, but they don't know the reason. After all, tandaan natin itong mabuti. The reason why you are in this church, not because of religion, but because of your relationship. Amen? Kasi ibig sabihin, kapag religion lang din yung habol natin sa lugar na to, pupunta ka lang talaga mag-church, pero walang mangyayari sa buhay natin. Hello? Hello? From the outside. Diba? Kaya nga kailangan maintindihan natin, teka lang. Sad to say, sometimes we have this religious syndrome that we just go to church not to have relationship, but to practice religion. Kapatid, I'm sorry to say, and forgive me when I say this, ganito na tayo noon, nung hindi pa natin kilala si Lord. At kung ngayong kilala na natin si Lord at gagawin pa rin natin to, hey, listen to me, nothing will happen to us kahit habang buhay tayong mag-church kung religion lang ang tingin natin kay Lord. Are you still with me? Na kailangan nating maintindihan, bakit ka ba nag-church? Because you have relationship with God. Because kulang pa to sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, kaya magpapatuloy ako hanggang sa huling hininga na meron ako. Kaya nga, tandaan natin, huwag kang mag-church, huwag kang maglingkod kay Lord kung hindi mo kilala si Lord. Because after all, when you serve the Lord without knowing God, mapapagod ka lang, masasayang lang yan. Mahihirapan ka lang. And the only reason why we keep coming back on this place, why we keep serving the Lord, why we keep worshiping Him, it's because we have relationship with Him. Kapatid, we're not after religion, we're after relationship. Kaya dapat sa lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, ito ay pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Amen. Kaya nga ang sinasabi ko sa atin, make it sure the reason why you keep coming back to this church is because you have relationship with God. Kasi kapag bumabalik ka sa church na to at wala ka namang relasyon sa Panginoon, you're just wasting your time. Next year, kaya magugulat ka, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Wala pa rin nangyayari sa buhay natin because after all, you're not building your relationship with God. What you are doing is you're building your religion with God. Hindi natin binibuild yung relasyon, ang binibuild natin ay relihiyon. Are you still here? Na ang sinasabi sa atin, kapatid, tandaan mo itong mabuti, the result of our relationship with God is we worship Him, we love Him, we serve Him. Kaya nga pag hindi yun klaro sa'yo, pilitan talaga mag-church. Huy, talo, church ka na. Bukas na lang. Monday bukas. Sige, next week na lang. May pupuntahan ako next week ayaw mo talaga mag-church. And sometimes, the reason is, nag-church ka lang kasi may problema ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bato-bato sa langit, tamaan, mabaho. Diba? Ang sinasabi sa atin, teka lang, this is not the design of the church. Hindi ka pumunta sa church just to feel like you are religious. Parang pag nasa church ako, lapit ako kay Lord. Hindi. The reason why we have this church is to build a relationship with God. Kaya kailangan maintindihan natin yon. Kapag may relasyon tayo sa Panginoon, pambira, hindi ka pinipilit lagi para kay Lord. Hello? Kung may option lagi, kapag option lagi sa Lord, si Lord agad ang pipiliin. Why? Because after all, we are in a relationship with God. Mahal natin si Lord at yun yung dahilan kung bakit magpapatuloy tayo kay Lord. Wala nang dahilan pang iba.
Now, kung next year, ang tingin natin kay Lord ay seasonal lang, Lord, birthday ko kasi, ang tao daw kapag pag walang masyadong relasyon kay Lord, pumupunta lang ng church kapag birthday, dedication or binyag, birthday, kasal, sa kapag patay, pinapasok sa church. Kung hanggang sa susunod na taon, ganun pa rin yung mindset natin, listen to me, walang mangyayari sa buhay natin. Tap mo yung katabi mo, sabihin mo, do you hear that? Amen? Kaya nga sinasabi sa atin, hey, listen to me, Jesus is the source of everything and Jesus is the reason for everything. Kaya nga kailangan maintindihan natin na mabuti, bakit ko to ginagawa? Because of Christ, because I love Christ, and lahat ng ginawa niya, kulang pa tong ginagawa ko para sa Kanya. Hindi tayo babaguhin sa relihiyon, pero babaguhin tayo sa pakikipagrelasyon natin kay Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Amen. Gusto nyo pang ituloy natin to? Amen. Number 2, unang bagay daw na dapat tinatanggal natin sa atin ay yung pag-eliminate ng religious syndrome. Yung mukhang relihiyoso pero malayo naman kay Lord. Okay? Huy, nagdadasal naman ako. 3 beses ba nga eh. Umaga, tanghali, gabi tuwing kumakain. Huy, kahit di naman ako nagsisimba, alam naman ni Lord na nasa puso ko siya. Yung demonyo din, di nagsisimba. Nanginginig pa pag si Lord ang usapan. So una, tanggalin daw natin yung what we call religious syndrome. Pangalawa, dapat daw ending the old life or old self. Ang sabi, in Mark chapter 2 verse 21, this is my favorite. And besides, sabi niya, who will patch old clothing with new clothes? For the new patch will shrink and rip away from the old cloth, leaving an even bigger tear than before. Nakakita na po ba kayo ng damit na may tagpe? Parang ganyan. So ito daw po yung sinasabi ni Jesus, na because these people, they have this tradition, they have this lifestyle, they have this. So nung dumating daw si Jesus, ang gusto lang nilang gawin kay Jesus, ipangtagpe. Ang gusto lang nilang daw gawin kay Jesus, panakip butas. Okay, Lord, ganito na kasi talaga yung buhay namin eh. Ito na talaga yung meron kami. Pero praise God, kasi nakilala ka namin. O, dito ka. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, wala daw sino mang nagtatagpe ng bagong damit sa lumang damit. Kasi ang mangyari, mas lalo tong mapupunit. Mas lalo tong masisira. Nang sinasabi sa atin, pag ginawa lang natin pang tagpi si Lord sa buhay natin, mas lalong masisira. Na sometimes, ginagawa nating adds-on si Lord. Uy, padagdag naman po ng extra creamy, or extra cheese, or extra fur. Nangyayari, we don't want to natalikuran yung dati nating buhay, dati nating pagkatao. Ang ginagawa natin, ina-adds on lang natin sa Lord. And that's the reason why kung bakit mas nahihirapan tayo sa buhay. Bakit? Kasi dati nung hindi mo naman kilala si Lord, wala ka naman pakialam, gagawin mo masama, gagawin mo to, gagawin to. Tapos nung nakilala mo si Lord, may ganito ka na, hala Lord, tinagpi kita sa buhay ko. Minsan ko na lang to gagawin, promise bukas di ko na uulitin. Lord, patatawarin mo naman ako, di ba? Ang tawag daw doon, tinagpi mo lang si Lord. Pero anong sabi sa atin ni Paul in Ephesians chapter 4 verse 20 to 24? But you have not learned Christ. If indeed you heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, and the old man which grow corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put the new man which is created according to God, it is true righteousness and holiness. Kung sinasabi mo daw, ang taong totoong daw na tinanggap si Lord, makinig ka mabuti, tinanggap mo ba talaga si Lord? At sasabihin natin, yes! Dahil kung totoong tinanggap mo daw si Lord, kapatid, tatalikuran mo lahat ng masama at lahat ng pangit tungkol sa buhay mo. Pero pag ginawa mo lang daw, natagpi si Lord, nandun ka pa rin sa dati mong buhay na alam mong masama,
alam mong dapat hindi ginagawa, pero nandun ka pa rin. At si Jesus, ginawa mong adds-on. Are you here? Nang sinasabi sa atin, listen to me, ang totoong tumanggap daw kay Lord, hinuhubad yung lumang pagkatao. The word here is to put off. Para daw ma-end natin yung old self natin, kailangan nating hubarin yung pagkatao natin. Literal na huhubarin, pero hindi mo itatabi sa tabi mo. Kasi minsan, pag hinubad mo na, minsan namimiss mo pa, tas binabalik mo ulit. Have you experienced yung nagsukat ka ng damit, sabi mo, ala, hindi na to bagay sa akin. Dito ka na lang, tatabi ko na. Tapos, biglang one time, sukat ko nga kung kasya na siya uli. Have you experienced that? Same thing with the old life. Pag hindi natin tinapon yung luma natin pagkatao, darating yung panahon, isusuot mo uli. Kaya sabi ni Paul, totoo ba? Totoo ba na kilala talaga natin si Lord? Kasi kung totoong kilala na natin si Lord, hinuhubad na natin ang luma natin pagkatao at hindi na tayo bumabalik pa dito. Pero kung binabalikan pa natin yung old life na meron tayo, listen to me church, ginawa mo lang pang tagpi si Lord. Are you still here? And in that way, kahit anong gawin natin, kahit ilang beses tayong pumasok sa new season ng buhay natin, kahit ang daming pwedeng opportunities and blessing na ibigay sa atin ni Lord, hindi natin to lahat magagawa. Why? Tinagpi mo lang si Lord. You still keep doing what is not proper para sa'yo. Kaya nga pag tinanggap na natin si Lord, may mga bagay sa buhay natin hindi na bagay. Pero pag ginagawa mo pa din, kapatid, listen to me. I want you to understand this. Tinagpi mo lang si Lord. Tap mo yung katabi mo. Sabihin mo, praise the Lord. Bakit? Kasi hindi pwede na nakilala natin si Lord, tapos kilala mo si Lord, pero yung ginagawa mo, parang hindi mo kilala si Lord. Hindi pwede nakilala na natin si Lord, tapos patuloy pa rin tayo sa ginagawa natin nung hindi natin kilala si Lord. In that scenario, hindi mo tinanggap si Lord, tinagpi mo lang si Lord. I remember Zacchaeus, the first time niyang na-meet si Lord, the first time niyang tinanggap si Lord, may iniwan agad siya. May tinalikuran agad siya. At naniniwala ako, ang totoong taong tumanggap sa Panginoon, iiwanan ang lumang pagkatao. He don't care about his former conduct, the old that grows corrupt. Kasi minsan, tandaan nyo itong mabuti, pag luma na, dalawa lang pwedeng mangyari dyan. Hindi na ginagamit or sira na. Pwedeng gamitin, pero magugulat ka, biglang masisira agad. And same thing, pag sinabi natin corrupt, yung dati nating lumang pagkatao, hindi na pwedeng gamitin. And it's, hindi na bagay. We raise our hands to the Lord, tapos ginagamit din natin yung kamay natin para gumawa ng masama. We praise the Lord with our own mouth and we're saying, you are so good, Lord, you are great, Lord. Pero ginagamit din natin yung bibig natin to curse other people. Kapatid, hindi na bagay. Amen? Kaya ang hirap lumago sa Panginoon. Kahit ilang beses tayong mag-retreat, kahit ilang beses na preaching ang ibigay sa atin, kung hanggat hindi natin tinatalikuran yung luma natin pagkatao, walang magbabago. Parang, uy, ang tagal-tagal mo na sa church, ha? Hindi, on the process kasi kami. Totoo naman that we are all on the process. Pero tandaan mo, ang tunay na nasa proseso ay kinakalimutan ang lumang pagkatao. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to. Kaya, the Proverbs chapter 9 verse 6 give us a strategy kung paano natin gagawin na i-end yung old self natin. And this is also the topic nung adult gathering. And sabi, leave your old foolish ways and advance along the path
of understanding. Tatlong bagay yung sinasabi sa atin. Number 1, para daw ma-ending natin yung old self natin, kailangan may tinatawag na leave. Sabi mo nga, leave. Dapat may iniiwanan. Makinig kang mabuti. Pag wala kang iniwan, ikaw ang maiiwan. Hello, pastor, ang dami ko nang naiwan. Galit nga sila sa akin, walang hiya daw ako eh. I'm not saying that way, ha? Iba yun. Ang sinasabi dito, yung may mga bagay daw na dapat na, nung nakilala mo si Lord, nung mga hindi mo pa kilala si Lord, may mga ginagawa kang ganito. Pero nung nakilala mo si Lord, dapat iniwan mo na yung mga bagay na yon. Kailangan may tinatalikuran, kailangan may iniiwanan. Ibig sabihin, kung hindi naman maglalapit sa iyo sa Panginoon, at sa halip na maglapit ay maglalayo sa iyo, Brad, kinakailangan iwanan mo yan. Pero lagi nating tandaan na kapag patuloy mo pang ginagawa yan, kahit alam mo namang mali, ang tawag dyan, foolishness. Are you still here? I know it's wrong, but I know God will understand me because He is the only one who can judge me. Listen to me. If you know it already that it's wrong, but you keep doing it, that is foolishness. That's the Bible says. Alam mo nang mali, ginagawa mo pa, anong tawag sa'yo? Big boss. The Bible says it's foolishness. Kaya nga dapat may iniiwanan tayo. Kapag alam nating hindi mali, kapag alam nating hindi tama, iniiwanan na natin yan. Kasi pag di mo iniiwanan at pinagpapatuloy mo pa rin, ang sabi ng Bible, foolishness yan. Pangalawa, para ma-end natin yung old self natin, pangalawa, kailangan may leave. Kung may iniiwanan daw tayo, dapat may pinapanatili tayong buhay. Ang problema kasi, iniwanan natin yung kasalanan, pero hindi naman tayo humarap kay Lord. Siguraduhin natin na pag tinalikuran natin yung kasalanan, haharap tayo kay Lord. Kapag may tinalikuran tayong hindi maganda, dapat may gagawin tayong maganda. Listen to me, dahil pag wala kang hinarapang maganda at hindi mo hinarapan si Lord, whether you like it, babalik ka uli sa pangit na buhay na ayaw mo nang balikan. Kaya sinasabi sa atin, dapat may pinapanatili tayong buhay. Ano yung pinapanatili nating buhay? Yung relasyon natin sa Diyos. Because after all, it's always our choice. It's always our decision kung mananatiling buhay yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, kung gusto mo talagang manatili yung relasyon mo sa Panginoon, dito natin yun makikita. Hindi ka na pinipilit mag-church. Bakit? This is the only reason to keep my relationship to God alive. Are you still here? Hindi ka na pinipilit mag-W group. Kasi ang busy-busy namin, ang ganda-ganda namin, ang ganyan. Hindi na. Because if you really take care of your relationship with God, these things, itong mga ginagawa na to, ang magpapanatiling buhay sa relasyon natin sa Diyos. Hindi ka napipilitin na dumaan sa proseso kasi alam mo, this is the only way. This is the only way to keep your relationship alive to God. Tandaan mo tong mabuti. Paulit-ulit ko tong sinasabi. Kung wala kang gagawin para sa Panginoon, aalisan mo rin si Lord. So kanina, kailangan may iniiwan tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, uy, iwanan mo na yan. Kung may iniiwanan tayo, dapat may pinapanatili din tayong buhay. Amen? Kaya lang, pwede kasing ganito. Pwede kasi, sabi naman ni pastor, manatiling buhay, nag-church naman ako, nagdo-W group naman ako, nagde-devotion naman ako. Okay na to! Kaya lang, hindi ka lang pwede magstay doon lang. Kasi pag nanatili ka lang doon, ito lang yan, magiging stagnant ka. At ang isang stagnant na tubig, bumabaho. Are you still here? Hindi pwedeng, at least I keep going to church, I keep keeping this relationship alive. Hindi pwedeng hanggang doon ka lang. Kaya nga minsan, sa sobrang tagal na doon ka lang, ang mangyayari, nagiging stagnant tayo. Pag yung stagnant na tubig tumagal, bumabaho. Bumabaho yung ugali din natin, yung pananalita natin, yung sinasabi natin. Bakit? Nandun ka lang eh. Are you still here? So, kung may pinanatili na tayong buhay, ang sinasabi sa atin, pangatlo, lead. Kailangan,
may i-master tayo. Kasi kung this year, tinuturuan tayo, dapat next year, tayo naman yung magtuturo. Na-master na dapat natin. Kung last year, ito yung problema natin, this year, dapat okay na tayo dito. Kasi kung paulit-ulit yung problema natin at hindi natin napagtatagumpayan, what happened to you, Brad? At least kilala ko si Lord. Kaya nga sinasabi sa atin, ending the old self. Hanggat may inaalagaan kang mali sa buhay mo, kahit anong gusto mong gawin para kay Lord, may pumipigil sa'yo at babalik ka pa rin. Kaya ang kanta mo, palagi. Hindi kay Lord eh. Palagi ka na lang nagkakasala. Kaya palagi ka na lang babalik, Lord, sorry po. Palagi. Sabay-sabay nating tataas ang ating mga kamay. You know what I'm saying? Na nakukuha niyo po yung gusto kong sabihin? Amen? Ibig sabihin, kung gusto nating mag-lead, kapatid, tandaan mo, dapat nagpapabantay tayo ng buhay. At kung nagpapabantay tayo ng buhay, dapat may binabantayan din tayo ng buhay. Mahirap mag-disciple kung hindi ka nagpapadisciple. Hindi, gusto ko talagang dalhin to sa Panginoon eh. Ikaw nga, ayaw mong pumunta sa Panginoon, tapos gusto mo tong dalhin kay Lord. Hindi, lalago ako sa Panginoon nang mag-isa ko lang. Good luck. Papalakpakan kita. Praise God. Lumago ka mag-isa. Are you still here? So sinasabi sa atin, hindi pwedeng gusto mong mag-disciple tapos hindi ka nagpapadisciple. Hindi pwedeng gusto mong magbago pero hindi mo hinahayaan si Lord na gamitin ka sa pagbabago ng iba. Mahirap gawin yon. Kaya nga, we always remind every one of us kung gusto nating ayusin yung buhay natin, magpagamit tayo sa pagbabago ng buhay ng iba. And at the same time, nagpapabantay tayo. Kailangan binabantayan ka at nagbabantay ka. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Bakit? Whether you like it or not, hindi mo yan mamamaster. But for us to end our old self, makinig mabuti, dapat we lead people. Kaya nga mga kapatid, if you still like, you're keeping your relationship, like nag-church ka, nagde-devotion ka, nag-worship ka kay Lord, naglilingkod ka kay Lord, tapos wala kang nililid kay Lord, maboboring ka eh. Parang ano ba yan? Paulit-ulit ko na lang tong ginagawa. Mapapagod ka. At dahil napagod ka, hihinto ka. Pero subukan mo, na i-lead mo yung ibang tao palapit kay Lord, there is something inside of you that will give you like, ay, kailangan kong mag-church kasi pag di ako nag-church, hindi ito mag-church. Kailangan ko magpuri sa Lord kasi pag di ako nagpuri, baka di rin sila magpuri. You're taking responsibility or you have responsibility to other people and that's the reason why we need to lead people to Christ. Kaya tingnan natin, teka lang, pag hindi natin kinalimutan yung dati nating buhay, pag hindi natin kinalimutan yung old conduct natin, kapatid, wala tayong madadala kay Lord. At kahit anong gawin natin, ang tagal ng usad natin kay Lord. At kapag hindi natin iti-take off, i-end yung old life natin, kapatid, kahit anong gawin natin, mananatili lang tayo dito palagi. Hindi, Pastor. Take time. Nandiyan pa po ba kayo? Sa mga nasa online, nandiyan pa po ba kayo? Type nyo naman po dyan, palagi. Palagi na lang tayong online, kaya naman natin mag-on-site. Amen? Listen to me, church. Hanggat hindi natin ini-end yung mga bagay na dapat tinatalikuran na natin, kahit anong gustong gawin ni Lord sa atin, hindi natin magagawa. Bakit? You have a lot of reserve. Di mo mabigay yung todo. Bakit? You always concerned to your old life. Pwede mo bang itap yung katabi mo, sabihin mo, isuko mo na yan? Are you still here?
Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon ngayong gabi na to? Kaya pala, kapag may bagong season na binibigay si Lord sa buhay natin, tapos hindi natin ini-end yung luma natin pagkatao, laging may holdback. Nak, may gagawin ako sa buhay mo. Hala, Lord, teka lang, hindi pa ako ready. Nak, papagawa ko. Hala, Lord, sila na lang muna. Lahat sila nandun na, ikaw nandito pa rin. Okay lang yan, Lord. I'm still in the process naman eh. Are you still here? Hindi pwede na kilala mo na si Lord, pero walang paglago. After all, si Lord naman talaga yung nagpapalago kung i-work out mo din. Amen? Sabay-sabay nating itatap yung sarili natin, sasabihin natin, para sa akin yon. Number 3 and last. Ready pa kayo? So number 1, kailangan daw may tinatawag na tinatanggal natin yung religious syndrome. Yung mukhang relihiyoso pero ang layo naman kay Lord. Pangalawa, dapat ini-end natin yung old self. And number 3, lastly, we need to embrace the new. Sabihin nyo nga, new. Alright? In verse 22, ang sabi niya dito, and no one puts new wine into old wineskin, or else the new wine bursts, and the wineskin, the wine is spilled, and the wineskins are ruined, but new wine must be put into new wineskin. Let me just give you the image of wineskin. Alright? Ito yung kanilang lalagyan ng wineskin. Pakita natin yung picture na. Ito ay gawa sa balat ng goat or ng sheep. Alright? So one-time use lang ito. So hindi siya katulad ng tumbler mo na pag naubos na, lalagyan mo siya uli. So ito, isang beses lang siya lalagyan, at kapag nalagyan mo na siya, di mo na siya pwedeng lagyan kasi sasabog siya. Or pag naubos na siya, hindi mo siya pwedeng lagyan uli kasi di na siya magagamit. Okay? So kung gaano kadami yung nilagay mo sa kanya, magi-stay na yon na ganun lang yung kapasidad niya na magamit. Nakukuha niyo po ako? So ang sinasabi sa atin, yung mga tao daw na to in their Jesus time, they have already the wine skin. May sarili na silang lalagyan. Ganito na yung pag-shape sa kanila. Ito na yung buhay nila. Ito na yung nakagisnan nila. Ito na lahat ng meron sila. So kapag tinanggap nila yung teaching ni Jesus, sasabog sila. Hindi pwede. Kaya sabi, kung gusto nila ng new wine, kailangan ng new wine skin. Na sinasabi, kung gusto nilang tanggapin si Jesus, listen to me, kailangan may itapon talaga sila sa buhay nila. Yung kanilang doctrines, yung kanilang teaching, yung kanilang culture, tradition, they need to remove that so that they will be free to accept the new wine. Pag-usapan natin itong mabuti. May 4 na salitang new na sinabi sa verse na to. The first one, doon, dito, dito. Alright? So una, pag-usapan natin to. The first 2 new, it came from the Greek word neos. Okay? Na ang ibig sabihin, with respect to time, that which is recent, and maybe reproduction of the old quality or character. So yun yung unang neos. From the Greek word na new, dalawa yung sinasabi na ibig sabihin. The first one is neos, the other one is kainos. On the other hand, means new as form of quality of a different nature or form in the old one. So yung dalawang new kanina, ang binabanggit doon, neos. Pero yung dalawang new sa baba, ang binabanggit na doon, kainos. So when we say neos is new but the same kind. Parang ganito, when we say neos, huy, bagong gupit ka. Ikaw pa rin yun. Nagpagupit ka lang. Wow, bagong ligo ka. Sana all naliligo. Diba? That's what they call neos. But in the other hand, when we say kainos, it is new but a different kind. Sabi ng Bible, if anyone who is in Christ, he is a new creation. That's the word new there is what we call kainos. Ang sino mang daw tumanggap kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Kaya if we accept Jesus as our personal Savior and Lord, then we are kainos.
At pag sinabi natin kindness, you are ready for the new teaching, for the new love of God. Kaya lang, kung hindi mo iiwanan yung dating lalagyan mo, sasabog ka lang. Hindi mo ma-appreciate yung gustong gawin ni Lord sa'yo. Bakit? You're too concerned to your tradition, to your culture, to your religion, something like that. Kaya sinasabi ni Jesus, ang sabi niya dito, a new wine needs a new wineskin. Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, may gagawin si Lord. Maganda gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya lang, kung hindi natin i-empty yung sarili natin, kung hindi natin tatanggapin si Lord at hindi natin hahayaan si Lord na gawin tayong kindness para sa gagawin niya, sasabog lang tayo. We will miss the things that God wants to do for us. Pag may gustong gawin si Lord sa atin, tapos we're not ready for this, mamimiss lang natin yon. Mag-burst lang yun, sasabog lang yun. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin, kailangan maging kindness tayo. Ialis natin lahat ng minsan kasi mas magaling pa tayo kay Lord eh. Aminin natin yon. Anak, may gagawin ako sa'yo. Tapos sasabihin, Lord, ganito na lang. I-bless mo na lang to. Hindi. When we allow the Lord, when we say we trust God, Brad, ibibigay mo lahat ng tiwala mo kay Lord at si Lord bahala sa'yo. Pero when you say, you trust the Lord, pero hindi mo binibigay yung totoong tiwala mo kay Lord, that's what we call the religious syndrome. Hello? Ay, hello? Andito pa po ba kayo? Kaya nga sabi ng Isaiah 43 verse 18 to 19, so don't remember what happened in earlier time. Don't think about what happened a long time ago because I am doing something new. Now you will grow like a new plant. Surely you know this is true. I will even make a road in the desert and river will flow through the dry land. The word new here came from the Hebrew word kadash. Nang ibig sabihin ay same definition ng Greek word na kainos. So ibig sabihin kapatid, pag may ginawa si Lord or may gagawin si Lord, dapat ready kang magpabago ng lubos kay Lord para sa gagawin ng Diyos. Because sayang yung gagawin ni Lord kapag may reserve ka pa rin sa buhay mo. Amen? You know what? The goal of the church is all of us to become matured spiritually. Alam niyo po, ang purpose, ang dahilan, bakit tayo may church? Kasi gusto natin na itong lugar na to ay gamitin ng Panginoon para lahat tayo ay lumago sa pananampalataya. Amen? And that's what we want. Amen? Kaya nga dapat ang goal natin ay lumago. Kapatid, kung paulit-ulit tayong nag-church, tapos hindi ka naman lumalago, itigil na natin tong church. Are you still with me? I'm not condemning anyone. I'm not judging anyone. But that's the purpose of the church, to make our for us to have spiritual growth. Ngayon, kung hindi ka na lumalago dito, baka may problema tayo. Kaya nga lagi niyo pong tandaan, hindi ko ipagkakait bilang pastor ng church, hindi ko ipagkakait ang paglago ninyo sa Panginoon. Kung sasabihin mo sa akin, Pastor, mukhang di na ako lumalago sa church, pwede na ba akong lumipat? Papayagan kita. Kasi our purpose is for you to make or for you to be spiritually grow. To grow spiritually rather. Ngayon, kung hindi ka na lumalago dito sa church, kapatid, I will let you go. Papayagan kita. Amen? Bakit? Pastor, bakit? Ang sama mo naman sa amin. Anong gagawin ko kung hindi ka na lumalago sa church na to, pipilitin kita sa loob? Hindi. Kasi pag pinilit kitang manatili sa loob, tas di ka na lumalago, hesitant ka na. Hindi ka natiwala doon sa mga taong nilalagay ni Lord sa buhay mo sa lugar na to, and even to your pastor. Ano ba naman to si pastor? Ang dami-daming utos, ang dami-daming pinapagawa. Because you're not growing after all. So, ang mangyayari, pag may sinasabi si pastor, di ka nasunod. Di ka rin na-agree. Bakit? Mas maganda yung idea mo eh. Hindi, mas maganda idea ko, pastor. Di magpastor ka na.
Pero listen to me, when we grow spiritually, we will go with the flow to inside of this church. Alam mo yon? Oy, may pinapagawa si Lord. Ay, may pinapagawa si Lord. Sige, go tayo dyan, pastor. Pero pag hindi, ano ba naman yan, pastor? Napakaano mo naman, pastor? Alam mo, hindi natin ipipilit yon. Don't get me wrong. Please, don't get me wrong in that scenario. Amen? Kasi, ang mangyari niyan, magtatalo-talo tayo dito. Magkakatisuran tayo lahat dito. At tandaan natin, kapag natitisod ka, naku, delikado yan. Lumalakad ka pa sa kadiliman. Are you still here? Kaya hindi pwede. Kaya sinasabi sa atin, we need to understand na kung may gagawin si Lord, teka lang, may gagawin si Lord eh. Kailangan maging ready tayo doon, maging open tayo doon. And that's what we call being kainos. Kasi matutulad tayo sa mga tao na to in their time. Na what? It's because they are not ready for Jesus. Di nila nakita yung kapangyarihan ni Jesus sa buhay nila. Kapatid, kung sa susunod na taon, walang magbabago sa buhay natin, nakakawawa naman tayo. Walang ginawa si Lord sa buhay natin, delikado tayo dun. And this is the challenge for us. Hindi pwede na ganito pa rin tayo next year. Hindi pwede na, ito lang talaga kaya kong gawin next year. Hindi. Because whether we like it or not, kapag nakilala natin ng Panginoon, si Lord mismo ang magbabago sa buhay natin. And the reason why it's hard for us to transform, kasi may mga bagay na ayaw tayong bitawan at ayaw tayong talikuran. Are you still here? You know what? Isa po sa mga experience ko as a pastor, actually, growing up, ang dami kong reserve. And I was actually praying to the Lord na sabi ko, Lord, sana nung bata pa lang ako na nagsisimula sa'yo, sana ganito na ako katapang, ganito na ako kadiskarte, ganito na ako mag-isip, ganito na sa pananaw ko. By the way, I was 16 years old nung nag-Bible school ako. I'm not saying, uy, ba't ikaw 16 years old, di ka pa nagba-Bible school? I'm not saying that way, but I'm saying, yun pa lang, doon pa lang. Pero doon, alam mo yun, sabi ko nga sa Panginoon, siguro Lord, kung nung mga panahon pa lang na yun, may nag-challenge na sa akin na ganito, baka nagawa ko na lahat ng gusto mo para sa akin. But because there's a lot of reserve, ang dami ko kasing iniisip nun eh, baka masaktan ko to, baka maganito ko to, baka ma-offend to sa akin, baka ganyan. Ang nangyari, iniingatan ko lahat ng galaw ko. Pero I was praying, like, sabi ko, Lord, sana no, ganon. Pero the Lord impressed to me na, okay, if you experience that, don't allow people to experience the same way. And that's why I'm preaching this to us. Kapatid, andito ka na sa church. At kung nagbibigay tayo ng buhay sa Panginoon, itodo mo na. Amen? Kung binibigay na rin naman natin yung desisyon para sa Panginoon, kung nagtitiwala na rin naman tayo sa Panginoon, brad, itodo mo na. Kasi after all, kapag binigay natin lahat sa Panginoon, di ka naman pababayaan ng Diyos eh. Wala pang sino man ang pinabayaan ng Panginoon na nagtapat sa Kanya ng totoo. Wala pang sino man ang kinalimutan ng Panginoon na nagtapat sa Kanya ng totoo. Kaya kung maglilingkod tayo sa Panginoon, itodo na natin. Kung ibibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, itodo na natin. After all, nandito na tayo. Enough for making excuses and playing Christian. Kung mag-aalay ka ng buhay mo sa Panginoon, ialay mo na lahat. Huwag mo nang unti-untiin. Amen? At naniniwala ako, the more we surrender everything to God, the more we give everything to the Lord. Kapatid, there is always new season na ibibigay si Lord sa buhay natin. There is always new thing na ibibigay at ilalagay si Lord sa buhay natin. Kaya lang, ang hirap makuha yon. Ang hirap makuha yung bago kasi nananatili tayo sa luma. And naniniwala ako, when we give everything to the Lord, kapatid, that's the moment you will experience the amazing things na kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pero
hanggang inuunti-unti mo to, mahihirapan tayo lalo. Let's have evaluation today or tonight. Kamusta yung spiritual life natin? Baka hindi natin napapansin, we are religious syndrome. Nakasanayan na lang, nakagawian na lang, pero wala na sa puso at di na naiintindihan. Or maybe, we're not ending the old self. Nakilala na natin si Lord, pero patuloy pa rin tayo sa mga ginagawa natin. Ang nangyari, adds on lang si Lord, tagpi lang si Lord. And in that way, ang hirap yakapin ng bago na kayang gawin ni Lord sa buhay natin. Amen? And I pray that today is, I don't want you to feel that you are being condemned or being judged, but being corrected and have some evaluation. Kasi after all, this is for us. And naniniwala ako, kapag niyakap natin ng bago, may kaya ka pang gawin higit sa ginagawa mo ngayon. May kaya ka pang dalin para sa Panginoon higit sa dinala mo na. May kaya ka pang ibigay sa Diyos. May ibubuga ka pa. May magagawa ka pa more than this. Because after all, maniwala ka. Kapag kasama mo si Lord ang tutulong sa'yo. Amen? Can we just close our eyes right now? Pwede ka bang pumikit sa mga oras na to? And sa pagpikit mo, I want you to talk to the Lord. I want you to have a realization, meditation. Kamusta? Bakit ka na nga bumabalik sa church? Ba't ka na nga nag-church uli every Sunday? Bakit ka nga uli nagdo-W group? Or why you are still here? Why it's hard for you to grow? Even you are in the process. Baka meron pang hindi in-end. Baka meron pang hindi mga tinatalikuran. Kapatid, listen to me. Nandito na tayo eh. Andito na tayo. After all, ang ending nito si Lord pa rin. At kailanman di ka pababayaan ni Lord. After nito, si Lord pa rin ang tutulong sa atin. Si Lord pa rin yung sasama sa atin. Maniwala ka, kapatid. May mga bagay na si Lord lang ang may kakayanang gawin. Ang gumawa nito sa buhay mo. And today is a season of decision. Kung maglilingkod ka kay Lord, maglingkod ka ng buo. Kung mag-aalay ka ng buhay sa Diyos, ialay mo lahat. Sabi ni Joshua, but for me and my household, we will serve the Lord. Pwede ba sa mga oras na to, kausapin mo ang Panginoon? Hayaan mo kausapin ka ng Diyos sa mga oras na to. Kung may mga dapat ihingi ng tawad, then ask for forgiveness. Kung may mga dapat isuko, then surrender it to God. Kasi may inilalaan si Lord na bago para sa ating lahat. Kundi mamalagi sa The Lord is in this place. Allow the Holy Spirit to move and to talk to us today. Wala nang hahanapin. May the Holy Spirit comfort you, embrace you. Wala You're still in the right place. The Lord loves us so much. And He wants better for us. Di mamalagi sa piling aming Ama. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling aming Ama. Kapatid, ngayong gabi na to, if you're making decision na piliin si Lord, ngayong gabi na to, kung pinipili mo na ialay ang buhay mo sa Diyos, na paglingkuran ng Panginoon, hindi ko alam kung paano at hindi mo rin alam kung paano, but you're choosing to serve God, to surrender everything to the Lord. Na Lord,
Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas, ano mangyayari sa hinaharap. But what I am sure today is to give everything to you. Na Lord, hindi ko alam kung paano haharapin ng bukas, pero ngayon, ikaw yung pinipili ko at sigurado ako na ano man ang mangyari bukas, ano man ang mangyari sa hinaharap, ano man ang mangyari sa buhay ko, sigurado ako na pag pinili kita, di mo ko pababayaan, di mo ko iiwan. And if that is your prayer tonight, kung sinasabi mo to sa Panginoon at handa kang piliin si Lord, I invite you to stand up tonight as a part of surrendering your life, as a simple Lord, pinipili kita. Come on. And I want you to raise your hands and say to the Lord, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Kundi mamalagi sa piling. The Lord is in this place. The Lord is with us tonight. Aming Ama, wala nang hahanapin Wala nang nanaisip pa, Diyos. wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling. Can you just declare it to the Lord? Say it with all your heart. Aming Ama, Make this your prayer tonight. Hallelujah. wala nang hahanapin Come on, say it. pa, Wala nang nanaisip pa, oh wala Diyos. nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Come on. Aming Make this as your Ama, declaration to God. Hallelujah. wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Sabihin mo to na nagmumula sa iyong puso. Say it with all your heart. Wala nang hahanapin Wala nang hahanapin pa, oh Diyos. wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama. Pwede ba nating ilagay yung ating mga kamay malapit sa ating puso? Or whatever decision that you made today, may the Holy Spirit seal it. Hayaan mong salyuhan ng Panginoon yung desisyon na ginawa mo ngayong araw na to. Yung pagsuko ng buhay, na piliing paglingkuran ng Diyos. Na hindi ko alam kung paano natin gagawin, pero alam ni Lord. At naniniwala ako sasamahan tayo ni Lord. Kapatid, we are in this church and God will use this church as avenue para lumago tayo, para makilala natin ang Panginoon, para tumatag yung relasyon natin sa Diyos. And let the Holy Spirit seal that decision that you have. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat sa oras na to. Salamat sa gabi na to na patuloy na tinuturo mo sa amin. Patuloy kang kumikilos sa buhay namin, O Diyos. Lord, kumalaw ka. Tulungan mo kami, samahan mo kami to eliminate religious syndrome in our life. Lord, to end the old life, the old self, so that we can embrace the new one, Lord God. To be a kindness, maging maayos na lalagyan sa paraan na gusto mo. Lord, salamat po. Naniniwala ako sa mga gagawin niyo pa sa buhay namin. And we're so excited for the new season na nilalagay mo, na nais mong lakaran namin.
because may katagumpayan na nagmumula sa iyo at tanging sa iyo lang. Lord, salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri. Sa iyo po lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Come on, the best clap offering to our God.